Margaret, huwag ka nang umasa. Matagal na kitang hindi mahal. At sa totoo lang, nandidiri na ako sa tuwing tinitingnan kita. Ang boses ni Richard ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng malawak na silid. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng pagsisisi. Ang mga salitang binitawan niya ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanilang marangyang penthouse. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Margaret. Hawak niya sa kanyang nanginginig na mga kamay ang isang pilak na tray na naglalaman ng 2 baso ng pinakamahal na alak at isang maliit na kahon ng regalo. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang bestido na binili niya pa sa Paris. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos at ang kanyang mukha ay puno ng makeup na sinikap niyang gawing perpekto para sa gabing ito. Ika-20 anibersaryo ng kanilang kasal. Sa loob ng 2 dekada, ibinigay ni Margaret ang lahat. Ang kanyang kabataan, ang kanyang mga pangarap, at ang bawat patak ng kanyang pawis para suportahan ang mga negosyo ni Richard. Siya ang aninong laging nasa likuran ng tagumpay ng lalaki. Ngunit ang aninong yon ay tinatapakan na ngayon ng walang habag. Richard, what are you saying? Happy anniversary, sweetheart. Baka pagod ka lang sa opisina. Ang boses ni Margaret ay gumaralgal, pilit na kumakapit sa isang ilusyon na baka nagbibiro lamang ang kanyang asawa. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, bumukas ang pinto ng elevator na diretso sa kanilang unit. Isang babaeng hamak na mas bata, nakasuot ng napakaikling bestido at may dalang mamahaling bag, ang lumakad palapit kay Richard. Walang pasintabi nitong ipinulupot ang mga braso sa leeg ng lalaki at humalik sa pisngi nito. "Hon, are we done here?" "Ang tagal naman. I'm getting bored." Ang maarteng sabi ng babae habang tinitingnan si Margaret mula ulo hanggang paa na tila isang maruming basahan. "Celine, sandali lang. I'm just finishing this trashy business." Tugon ni Richard habang hinahaplos ang buhok ng babae. Ang parehong haplos na dati ay kay Margaret lamang ibinibigay. Ang tray na hawak ni Margaret ay dahan-dahang tumagilid. Ang mga kristal na baso ay dumulas at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagbasag ng mga ito ay dinala ng bawat sulok ng silid, isang matalim na ingay na tila sumasalamin sa sarili niyang puso. Ang mamahaling alak ay kumalat sa puting carpet, parang dugong dumadaloy mula sa isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Hindi naramdaman ni Margaret ang pagtalsik ng mga bubog sa kanyang paa. Ang mas matinding hapdi ay naroon sa kanyang dibdib, isang uri ng paninikip na tila ninanakaw ang bawat hininga niya. "Sino siya, Richard?" tanong ni Margaret, bagamat ang sagot ay malinaw na sa kanyang harapan. "Si Celine ang bago kong buhay, Margaret. Siya ang inspirasyon ko. Hindi tulad mo na wala nang ginawa, kundi tumanda at maging boring sa bahay na ito." Ang mapanguyam na tawa ni Richard ay umalingaw-ngaw. "At wag mo na akong tanungin tungkol sa mga property natin. All the accounts, the investments, at pati itong penthouse. Lahat iyan ay nakapangalan na sa amin ni Celine. You signed the papers last month, remember? Akala mo ba ay business expansion ang pinipirmahan mo? You are so blind, Margaret, so pathetic." Ang bawat salita ay parang isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa mukha ni Margaret. Naalala niya ang gabing iyon, ang gabing pagod na pagod siya sa pag-aasikaso ng isang charity gala para sa kumpanya ni Richard at nagdala ang lalaki ng isang tumpok ng mga dokumento sa kama. "Trust me, hon, para ito sa future natin," ang sabi nito noon. At dahil sa pag-ibig, dahil sa tiwala, pumirma siya nang hindi nagtatanong. "You stole everything from me." Bulong ni Margaret, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. "Ang pera ko mula sa mana ni Papa, ang mga shares ko sa kumpanya, lahat. Everything." Ang mayabang na sagot ni Richard. "Legal ang lahat, Margaret. Wala kang laban. In fact, ang mga gamit mo ay nasa labas na. I already called the security to escort you out.
This is Celine's home now. Richard, please! Wala akong mapupuntahan. Gabi na. Umuulan sa labas. Ang pagmamakaawa ni Margaret ay lumabas na parang isang hikbi. Ang kanyang dignidad ay unti-unting nadudurog sa harap ng dalawang taong walang puso. Hindi ko na problema yon. Maybe you can go back to that dusty old town in West Virginia. Doon ka naman nababagay, sa putikan. Ang huling hirit ni Richard bago niya itulak si Margaret patungo sa pintuan. Naramdaman ni Margaret ang malamig na kamay ng security guard sa kanyang braso. Hindi na siya lumaban. Parang isang bangkay na naglalakad, hinayaan niyang ihatid siya palabas ng gusali na itinuring niyang tahanan sa loob ng maraming taon. Nang bumukas ang malaking pintuan ng lobby, ang malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanya. Ang lamig ng tubig ay agad na tumagos sa kanyang manipis na bestido. Ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang kaluluwa. Sa gilid ng kalsada, nakita niya ang 3 malalaking plastic bag na puno ng kanyang mga damit. Ang tanging itinira sa kanya ng taong minahal niya ng higit sa sarili niya. Nakaluhod si Margaret sa basang semento. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang kanyang makeup ay kumalat na sa kanyang mukha at ang kanyang pulang bestido ay tila isang maruming basahan sa gitna ng dilim. Ang ingay ng mga sasakyang dumadaan at ang kulog sa kalangitan ay tila pinagtatawanan ang kanyang kinahinatnan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng bulsa ng kanyang suot na coat na mabilis niyang nakuha bago siya itapon sa labas. Inilabas niya ito nang may nanginginig na kamay, isang lumang pitaka. At sa loob nito, isang kupas na larawan ng kanyang ama na nakatayo sa harap ng kanilang lumang tiyamaan sa West Virginia. Ang mga mata ng kanyang ama sa larawan ay puno ng kabutihan at lakas. Tila tinitingnan siya nito mula sa kabilang buhay. Papa, halos mabasag ang tinig ni Margaret habang nilalamon ng malakas na ulan at hangin ang kanyang pag-iyak. Sa gitna ng bagyo, unti-unti niyang hinarap ang masakit na katotohanan. Hindi lamang pera o tahanan ang nawala sa kanya. Unti-unti rin niyang naisantabi ang sarili niyang mga pangarap at pagkatao para sa isang relasyong matagal na palang walang katiyakan. Napapikit siya habang pilit inaalala kung kailan siya nagsimulang mawala sa sariling landas. Sa kagustuhang mapanatili ang isang mundong puno ng inaasahan at pagpapanggap, nakalimutan niyang pahalagahan ang sarili niyang halaga. At iyon ang sugat na pinakamahirap paghilumin. Tumayo si Margaret, bagamat ang kanyang mga binti ay tila gawa sa jelo. Binuhat niya ang isa sa mga plastic bag, ang kanyang mga kamay ay namumula na sa lamig at bigat. Tumingala siya sa madilim na langit. Ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang mukha. Sa gitna ng pagkawasak ng kanyang buhay, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa kalangitan. Mayroon pa bang matitirang bahagi ng kanyang puso na kayang maghilom? O ang gabing ito na ang huling hininga ng huling alaala ni Margaret Brooks? Ang bawat pag-ugong ng makina ng lumang bus ay tila isang malakas na pintig sa sumasakit na ulo ni Margaret. Nakasandal siya sa malamig at madungis na bintana. Pinagmamasdan ang unti-unting pagbabago ng tanawin mula sa mga nagtataasang gusali ng syudad na puno ng kasinungalingan, patungo sa mga luntiang bundok na unti-unting natatakpan ng alikabok at kalawang ng West Virginia. Ang kanyang pulang bestido, na dati ay simbolo ng karangyaan, ay lukot-lukot na ngayon at may mga mantsa ng tuyong putik. Para siyang isang ligaw na ibon na nabali ang pakpak, pinagtitinginan ng ibang mga pasahero dahil sa kanyang kakaibang hitsura. Ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nararamdaman niya ay ang hungkag na puwang sa kanyang dibdib na tila mas malalim pa sa mga bangin na dinadaanan ng bus. Pagbaba niya sa lumang terminal, ang amoy ng basang lupa at sunog na kahoy ang sumalubong sa kanya. Ito ang amoy ng kanyang kabataan, ngunit hindi na ito nagbibigay ng init. Sa halip,
Tila binabalot siya nito ng matinding kahihiyan. Naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa dulo ng kalsada kung saan nakatayo ang Brooks Diner. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Tila bawat pulgada ng lupang kanyang tinatapakan ay nagpapaalala sa kanya ng 20 taong pananahimik. At doon, sa gitna ng nagtataasang mga damo at baging, nakita niya ang balangkas ng kanyang nakaraan. Ang Brooks Diner ay hindi na ang masayang lugar na iniwan niya. Ang mga bintanang salamin ay may mga lamat na. Tila mga matang lumuluha sa tagal ng paghihintay. Ang dating makulay na karatula na may pangalan ng kanyang ama ay kupas na at halos hindi na mabasa, nakabitin sa isang kinakalawang na kadena na lumilikha ng malungkot na tunog sa tuwing iihip ang hangin. "Margaret, ikaw ba yan?" Isang paos na boses ang bumasag sa katahimikan. Lumingon si Margaret at nakita ang isang matandang babae na nakatayo sa tapat ng isang maliit na bahay sa kabilang kalye. Nakasuot ito ng kupas na duster at may hawak na walis tingting. "Lola Elena," bulong ni Margaret. Ang kanyang tinig ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Lumapit ang matanda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinitingnan ang hitsura ni Margaret. Walang yakap na sumalubong. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Lola Elena. "Akala namin ay kinalimutan mo na ang lugar na ito, iha. Akala namin ay tuluyan ka ng nilamon ng ningning ng syudad habang hinahayaan mong mabulok ang iniwan ng iyong ama." Ang mga salita ng matanda ay may pait, parang gamot na mahirap lunukin. "I'm sorry, Lola. Ay, nagkamali po ako." Tanging naisagot ni Margaret habang nakayuko. Hindi niya kayang tingnan ng diretso ang matanda dahil alam niyang tama ito. Sa loob ng 20 taon, naging abala siya sa pagpapakitang tao sa tabi ni Richard. Kinalimutan ang mga taong tunay na nagmahal sa kanya. "Marami nang nagbago rito, Margaret. Ang mga tao rito ay hirap na. At ang kaisa-isang lugar na nagbibigay sa amin ng pag-asa noon ay hinayaan mong maging tirahan ng mga anay." Dagdag pa ni Lola Elena bago ito tumalikod. "Pumasok ka na. Baka sakaling maalala mo kung sino ka talaga sa loob ng gumigibang gusaling iyan." Nanginginig ang kamay ni Margaret habang kinukuha ang susi sa ilalim ng isang banga na nakatago sa gilid ng pinto. Himala na naroon pa rin ito. Nang bumukas ang pinto, ang alikabok na sumalubong sa kanya ay tila mga kaluluwa ng nakaraan na nagkakagulo. Madilim sa loob, ang mga mesa at upuan ay balot ng makapal na agiw. Ngunit sa kabila ng dumi, tila naririnig pa rin ni Margaret ang tawanan ng mga tao, ang tunog ng mga kubyertos, at ang malamyos na boses ng kanyang ama habang bumabati sa mga suki. Lumakad siya patungo sa dulo ng counter. Doon, nakita niya ang isang lumang silya na gawa sa matigas na kahoy. Ito ang paboritong upuan ng kanyang ama. Dahan-dahang iniabot ni Margaret ang kanyang kamay at hinaplos ang magaspang na sandalan nito. Ramdam niya ang mga gasgas sa kahoy, bawat isa ay may kwento ng pagsisikap at pagmamahal. Dito siya madalas maupo noong bata pa siya, habang pinapanood ang kanyang ama na nagluluto para sa buong bayan nang walang hinihinging kapalit sa mga walang pambayad. Naalala niya ang init ng kamay ng kanyang ama sa kanyang balikat at ang pangako nitong ang Brooks Diner ay laging magiging isang tahanan para sa lahat. "Bakit, Papa?" tanong ni Margaret sa hangin. "Bakit hindi mo ito ibinenta? Bakit hinayaan mong manatili itong ganito?" Isang malalim na lungkot ang bumalot sa kanya. Napagtanto niya na ang TMan na ito ay hindi lamang gusali. Ito ang puso ng kanyang ama na patuloy na tumitibok sa ilalim ng alikabok, naghihintay na muling gisingin. Ngunit ang kanyang sandali ng pagninilay ay biglang naputol nang marinig niya ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa labas, hindi ang mabagal na hakbang ng mga taga-baryo, kundi ang mabilis at awtoritanyong tunog ng sapatos na gawa sa mamahaling balat. Bumukas ng marahas ang pinto. 3 lalaking nakasuot ng itim na suit ang pumasok
Ang kanilang mga muka ay walang ekspresyon at ang kanilang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ang isa sa kanila ay may hawak na isang itim na folder. Mrs. Brooks? Ang tanong ng lalaking nasa gitna. Ang boses ay tila isang makina. Mabuti at narito ka na. Kami ay galing sa Obsidian Development Corporation. Mayroon kaming dalang mga dokumento na kailangan mong pirmahan para sa formal na pagsasara at paglilipat ng pagmamay-ari ng lupang ito. Napatitig si Margaret sa mga dokumentong inilapag sa ibabaw ng maruming counter. Ang logo ng kumpanya ay pamilyar sa kanya. Ito ang kumpanyang katuwang ni Richard sa mga nakaraang buwan. Hindi ko ito pipirmahan, ang matapang na sagot ni Margaret, bagamat ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Wala kang pagpipilian, Mrs. Brooks. Ang seryosong tugon ng lalaki habang lumalapit sa kanya. Ang anino nito ay tila lumalamon sa liwanag ng silid. Ang lupang ito ay hindi na sayo simula bukas at kung hindi ka makikipagtulungan, baka mas masakit ang susunod na mangyayari. Sa labas, ang huling sinag ng araw ay naglaho. Iniiwan si Margaret na mag-isa sa harap ng mga taong nais kunin ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Lumayas kayo. Ang sigaw ni Margaret ay hindi nanggaling sa kanyang lalamunan, kundi sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang nabaon sa ilalim ng takot at pagsunod. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng maruming counter. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa lumang kahoy. Ang tatlong lalaki ay nagkatinginan, bakas ang gulat sa kanilang mga mata dahil sa biglang pagtapang ng babaeng kanina lamang ay tila isang basang sisiw. Mrs. Brooks, huwag mong gawing mahirap ang usapan. Pirma lang ang kailangan namin. Ang malamig na tugon ng lalaking nasa gitna. Habang dahan-dahang humahakbang palapit, ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa maalikabok na sahig ay tila isang banta. Wala akong pakialam kung sino ang nag-utos sa inyo. Wala akong pipirmahan. Margaret picked up a heavy, rusted iron skillet that was lying on the counter. Hindi siya mukhang natatakot. Mukha siyang isang taong wala nang mawawala pa. Ilabas ninyo ang mga paa ninyo sa pintong yan bago ko makalimutang babae ako. Ngayon na. Marahil ay dahil sa apoy sa kanyang mga mata o dahil sa bigat ng bakal na hawak niya, unti-unting umurong ang mga lalaki. Sa huling sulyap ng lalaking may hawak ng folder, nag-iwan ito ng isang nakakakilabot na babala bago sila tuluyang lumabas at isara ang pinto ng malakas. Ang tunog ng pagsara ay yumanig sa mga lumang bintana. Nagpabagsak sa ilang butil ng alikabok mula sa kisame. Nang muling bumalik ang katahimikan, binitawan ni Margaret ang kawali. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa loob ng tiyan, kasabay ng pangangatog ng kanyang buong katawan. Napaupo siya sa sahig, humihingal, habang ang ulan sa labas ay nagsisimulang tumama sa bubong na parang milyon-milyong maliliit na daliring kumakatok. Sa kanyang pag-iisa sa dilim, naramdaman niya ang isang kaba. Kailangan niyang maglinis. Kailangan niyang kumilos upang hindi siya lamunin ng kanyang sariling isipan. Kumuha siya ng isang lumang basahan at nagsimulang punasan ang ilalim ng counter sa likod ng cash register. Habang idinidikit niya ang kanyang katawan sa masikip na bahagi ng cabinet, may naramdaman siyang hindi pantay na bahagi ng sahig sa ilalim. Isang piraso ng kahoy ang tila maluwag. Ginamit ni Margaret ang kanyang mga kuko upang iangat ito. At sa ilalim ng madilim na bahaging iyon, may nakita siyang isang nakabalot na tela. Dahan-dahan niya itong inilabas. Sa loob ng telang iyon ay isang lumang kwaderno na may takip na gawa sa balat ng hayop. Ang talaarawan ng kanyang ama. Sa pamamagitan ng liwanag ng isang maliit na kandila na kanyang sinindihan, binuksan ni Margaret ang unang pahina. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay tila isang yakap mula sa nakaraan. Ngunit hindi ito isang listahan ng mga recipe. Para sa aking mahal na Margaret, ang bungad ng sulat na may petsang 10 taon na ang nakalilipas. Ang sulat ng kanyang ama
ay kabado ngunit puno ng determinasyon. Kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako o kailangan mo ng dahilan para bumalik sa iyong tunay na tahanan. Ang bawat salita sa tala-arawan ay hindi tungkol sa kita ng negosyo. Ito ay talaan ng mga pangalan ng tao sa bayang iyon. Mang Jose, 3 tanghalian, bayad na ng kanyang serbisyo sa pag-aayos ng bubong. Aling Maricel, gatas para sa sanggol, utang na loob, mula sa aking puso. Napagtanto ni Margaret na ang kanyang ama ay hindi lamang nagpapatakbo ng isang tiyiman, pinatatakbo niya ang isang santuwaryo. Noong panahon ng matinding krisis sa industriya ng uling, ang Brooks Diner ang naging dahilan kung bakit walang batang natulog ng gutom sa West Virginia. Habang naglilipat ng pahina, isang tuyong bulsa ng bulaklak ang nalaglag mula sa pagitan ng mga papel. Ito ay isang maliit na everlasting, ang paboritong bulaklak ni Margaret noong bata pa siya, na may nakasulat na petsa ng kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Isang luha ang pumatak sa papel, unti-unting kumalat sa tinta. Ang kanyang ama ay hindi kailanman nagreklamo nang piliin ni Margaret na manatili sa syudad. Sa halip, tahimik itong nagpadala ng pag-ibig sa pamamagitan ng mga panalangin nakasulat dito. Ngunit ang huling bahagi ng tala-arawan ay nagpabago sa takbo ng kanyang dugo. May mga taong lumalapit sa akin, Margaret. Isang lalaking nagngangalang Richard, ang iyong asawa. Ilang beses siyang sumulat at tumawag. Hinihimok akong ibenta ang lupang ito para sa isang proyektong tinatawag nilang Obsidian. Sinabi niya sa akin na hindi mo na kailangan ang lugar na ito, na ikaw mismo ang may gustong mawala na ang Brooks Diner sa mapa. Nanlamig ang buong katawan ni Margaret. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang ang alaala ni Richard ay muling bumabalot sa kanya. Ibig sabihin, hindi lamang siya ang niloko ni Richard. Pati ang kanyang ama ay sinubukang manipulahin ng lalaki bago pa man ito mamatay. Huwag mong hahayaan na makuha nila ang pusong ito ng West Virginia, Margaret. Ang huling hirit ng kanyang ama sa sulat. Ang obsidian ay hindi pag-unlad. Ito ay paglamon. Sa ibaba ng pahina, may nakadikit na isang maliit na piraso ng opisyal na dokumento. Isa itong resibo ng transaksyon na hindi natuloy. Ngunit ang pirma sa ibaba ay malinaw at hindi mapagkakamalan. Pirma ni Richard. Isang pirma na may petsang bago pa man mamatay ang kanyang ama, bago pa man makuha ng lalaki ang lahat ng kanyang mana. Ang sakit na nararamdaman ni Margaret ay napalitan ng isang mapait na katotohanan. Ang pagtataksil ni Richard ay hindi isang aksidente ng pagkakataon. Ito ay isang matagal ng pinagplanuhang krimen. Niyakap ni Margaret ang tala-arawan sa kanyang dibdib habang ang apoy ng kandila ay unti-unting nauubos. Ang dilim sa loob ng tiyaman ay tila hindi na gaanong nakakatakot. Sa halip, naging kakampi niya ito. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa likurang pinto ng kusina. Isang tunog ng bakal na dahan-dahang gumagalaw. Tila may sumusubok na pumasok ng hindi gumagawa ng ingay. Sino ang darating sa ganitong oras, sa gitna ng bagyo, sa isang lugar na dapat ay wala ng buhay? Sa bawat kaluskos sa dilim, naaalala ko ang mga bisig ni Richard. Dati ay kanlungan, ngayon ay kulungan ng aking pagkatao. Ngunit dito, sa gitna ng alikabok at alaala ni Papa, ang tanging takot ko ay ang muling mawala ng pag-asa. Ang boses sa isipan ni Margaret ay mabilis at punong-puno ng kaba, habang dahan-dahan niyang dinadamot ang mabigat na kawali mula sa sahig. Ang kanyang mga paa ay walang sapin. Ramdam ang lamig ng semento, habang dahan-dahan siyang lumalapit sa pinto ng kusina. Ang bawat mahinang kaluskos ng bakal na kinakalikot ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Nang biglang bumukas ang pinto, hindi isang halimaw o isang magnanakaw ang tumambad sa kanya.
Sa gitna ng liwanag ng kidlat, nakita ni Margaret ang isang babaeng basang-basa ng ulan. Nanginginig ang buong katawan at may yakap-yakap na isang maliit na balot sa kanyang mga bisig. "Patawad, pakiusap, patawarin ninyo ako." Ang gumaralgal na boses ng babae ay halos malunod sa bugso ng hangin. "Kailangan ko lang ng masisilungan. Ang anak ko!" Nilalagnat siya ng matindi. Ibinaba ni Margaret ang kanyang sandata. Ang galit at takot sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang pamilyar na hapdi, ang hapdi ng pakikipagkapwa-tao. Nakilala niya ang babae. Siya si Maricel Santos, ang pangalang nabasa niya sa tala-arawan ng kanyang ama. "Pasok! Bilis!" Ang naging tugon ni Margaret. Tinulungan niya ang babae na makapasok at agad na isinara ang pinto upang harangan ang lamig. Walang kuryente, ngunit mabilis na kumilos si Margaret. Gamit ang mga natitirang kahoy sa lumang kalan, muli niyang pinaningas ang apoy. Ang bawat pitik ng apoy ay nagbibigay ng kaunting liwanag at init sa malamig na silid. Kinuha niya ang kanyang kaisa-isang coat, ang mamahaling suot na dinala niya mula sa syudad, at walang pag-aalinlangang ibinalot ito sa nanginginig na bata. "Ito lang ang meron ako, Maricel. Pakiusap, gamitin mo," sabi ni Margaret habang iniaabot ang isang baso ng mainit na tubig na hinaluan niya ng kaunting asukal. "Salamat, Margaret. Hindi ko alam na narito ka na pala," ang sabi ni Maricel habang umiiyak. "Ang asawa ko, si Jose, ay nasa minahan pa at hindi makauwi dahil sa baha. Wala kaming pambili ng gamot. Ang mga tao mula sa Obsidian, kinuha nila pati ang huling pera namin para sa kunwari ay membership fee sa bagong proyekto." Ang puso ni Margaret ay tila pinipiga. Ang Obsidian na naman, ang kumpanyang binuo sa ibabaw ng luha ng mga tao. Naalala niya ang sinabi ni Lola Elena na ang Brooks Diner ang dating nagbibigay ng pag-asa. Sa gitna ng katahimikan, isang maliit na kamay ang lumabas mula sa balot ng coat. Ang maliit na daliri ng anak ni Maricel, si Toby, ay humawak sa hintuturo ni Margaret. Ang init ng balat ng bata. Sa kabila ng lagnat nito, ay tila isang kuryenteng gumising sa natutulog na kaluluwa ni Margaret. Sa loob ng 20 taon sa syudad, wala siyang naramdamang ganito katotoo. Hindi ito tungkol sa mga party, sa mga diamante, o sa mga papeles ng divorce. Tungkol ito sa buhay. Tungkol ito sa pagiging tao. "Mabubuhay tayo, Maricel," bulong ni Margaret, higit na para sa kanyang sarili kaysa sa babae. "Hindi tayo pababayaan ng lugar na ito." Kinabukasan, sa pagtila ng ulan, dinalaw sila ni Lola Elena. Dala ng matanda ang ilang pirasong tinapay at itlog. Nang makita ang ginawa ni Margaret para sa mag-ina, ang matigas na anyo ni Lola Elena ay unti-unting lumambot. "Nakikita ko ang iyong ama sa iyo, Margaret," ang sabi ng matanda habang nakatingin sa maayos na pagkakalinis ng counter. "Ang utang na loob ng bayang ito sa iyong pamilya ay hindi kailanman mababayaran ng pera. Pero tandaan mo, ang Obsidian, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang huling piraso ng lupang ito." "Hayaan silang sumubok, Lola," ang sagot ni Margaret ng may bagong determinasyon. "Bubuksan ko ang Brooks Diner, kahit kapilang at tinapay, kahit wala silang pambayad muna. Ito ang utos ni Papa at ito ang gagawin ko." Ngunit ang kanyang pahayag ay tila naging hudyat para sa isang hindi inaasahang pangyayari. Isang marangyang itim na SUV ang huminto sa tapat ng TMN. Ang kulay nito ay kumikinang sa ilalim ng umagang araw. Lubhang kakaiba sa putika ng West Virginia. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng plansadong suit, may hawak na mamahaling salamin, ang bumaba. Ang kanyang bawat hakbang ay tila may kasamang yabang na nagpapakaba sa mga tao sa paligid. Si Richard. Hindi siya naroon para humingi ng tawad. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay kasing talim ng kidlat kagabi. Sa kanyang tabi ay ang babaeng si Celine na nakasuot ng mataas na takong
na tila diring-diri sa lupang tinatapakan. Anong drama ito, Margaret? Nagpapakabayani ka ba sa gitna ng basura? Ang mapanguyam na boses ni Richard ay umalingaw sa hangin. Ang mga kamay ni Margaret ay nanggigil sa gilid ng kanyang apron. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa kanyang sarili. Ito ay tungkol sa Brooks Diner, tungkol kay Maricel, at tungkol sa bawat kaluluwang umaasa sa munting apoy na sinimulan niya. Sa mga mata ni Richard, nakita ni Margaret ang isang balak na mas madilim pa sa kahit anong bagyo. Margaret, tingnan mo ang sarili mo. You look like a beggar playing house sa gitna ng basurang ito. Hindi mo ba nararamdaman kung gaano ka kapathetic? Ang boses ni Richard ay puno ng pang-uuyam habang maingat siyang humahakbang sa maputik na sahig ng Brooks Diner. Tila natatakot na madumihan ang kanyang sapatos na gawa sa balat ng buwaya. Sa tabi niya, si Celine ay nakatakip ang ilong gamit ang isang panyong sutla. Ang mga mata nito ay puno ng pandidiri habang nililibot ang tingin sa mga lumang kagamitan. Sa sandaling iyon, kakababa lang ni Margaret mula sa isang silya matapos punasan ang mga agiw sa kisame. Ang kanyang mukha ay may mantsa ng uling, ang kanyang mga kamay ay magaspang at may mga sariwang sugat mula sa paglilinis at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kaibahan nila ni Richard ay parang langit at lupa, isang magnanakaw na nagpapakasasa sa nakaw na yaman at isang biktima na pilit bumabangon mula sa putikan. Bakit ka narito, Richard? Hindi pa ba sapat ang kinuha mo? Ang boses ni Margaret ay mahina ngunit may lalim, isang uri ng kalmado na nanggagaling sa isang pusong pagod na ngunit tumatanggi ng sumuko. I'm here to save you from yourself, Margaret. Ang sagot ni Richard ng may mapagkunwaring pag-aalala. Lumapit siya at sinubukang hawakan ang balikat ni Margaret, ngunit mabilis na umilag ang babae. Look at this place. It's a death trap. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Pirmahan mo na ang waiver na ito at bibigyan kita ng sapat na pera para makatira sa isang disenteng apartment sa syudad. Hindi iyong nagtitiyaga ka rito kasama ang mga taong amoy lupa. Hon, don't bother. Singit ni Celine habang pinaglalaruan ang kanyang mamahaling singsing, ang singsing na alam ni Margaret na binili gamit ang pera ng kanyang ama. Ang mga taong katulad niya, sanay sa dumi. She belongs here, in this stinking West Virginia. Hayaan mo na siyang mabulok kasama ang mga alaala ng tatay niyang bigo. Naramdaman ni Margaret ang isang matinding kulo ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang pag-insulto sa kanya ay kaya niyang tiisin, ngunit ang paglapastangan sa alaala ng kanyang ama ay hindi niya mapapalampas. Ang kanyang mga kamao ay nag-uumpisang manginig sa galit. Ang kanyang paningin ay nagdidilim sa tindi ng emosyon. Ang tatay ko ay hindi bigo, Richard. Siya ang pinakamarangal na lalaking nakilala ko. Isang bagay na hinding-hindi mo maiintindihan dahil wala kang dangal. Ang boses ni Margaret ay pumiyok sa tindi ng puot. Lumayas kayo rito bago ko gamitin ang walis na ito sa mga mukha ninyo. Tumawa ng malakas si Richard, isang tawang walang kasing pait. Dangal? Kakainin mo ba ang dangal na yan, Margaret? My future father-in-law, Mr. Sterling, owns Obsidian. Isang kumpas lang niya, mawawala ang lupang tinatayuan mo. At kung magmamatigas ka pa, madali ko lang mapapatunayan sa korte na wala ka na sa tamang pag-iisip dahil sa trauma ng divorce natin. I can declare you mentally unfit at kukunin ko pa rin ang lugar na ito. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto. Si Lola Elena, kasama sina Maricel, at ilan pang mga lalaking galing sa minahan ay pumasok ng may mga seryosong mukha. Hawak ni Jose, ang asawa ni Maricel, ang isang malaking wrench, habang ang ibang mga lalaki ay nakahalukip-kip, hinaharangan ang daan ni Richard. Hindi ninyo narinig ang may-ari? Lumayas kayo. Ang mariing sabi ni Lola Elena. Ang matanda ay tila naging isang reyna sa gitna ng kanyang kaharian. Ang mga basurang katulad ninyo ay hindi tinatanggap sa Brooks Diner. Sino ang mga ito? Ang iyong mga bagong kaibigang pulubi?
Pangungutya ni Celine, ngunit napatigil siya nang makita ang talim ng tingin ng mga minero. Napahiya at nanggagalayti, dahan-dahang umurong si Richard patungo sa pinto. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon kay Margaret nang may isang mapanghimagsik na ngiti. Enjoy your little victory, Margaret. Pero tandaan mo, ang liwanag sa bayang ito ay hindi libre. Kung ayaw mong ibenta ang lupa, tignan natin kung paano ka magpapatakbo ng TMN sa gitna ng kadiliman. I have friends in the power company. Let's see how your dangal shines when the lights go out. Ang tunog ng SUV ni Richard na mabilis na humaharurot palayo ay unti-unting naglaho. Iniwan ang katahimikan na punong-puno ng pangamba. Dahan-dahang lumapit si Margaret sa isang lumang cabinet. Inilabas niya ang isang kupas na apron. Ang apron na suot ng kanyang ama sa huling araw ng buhay nito. May mga mantsa pa ito ng harina at kape. Isinuot niya ito. Itinali ng mahigpit sa kanyang baywang at hinaplos ang telang tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Ito ang kanyang baluti. Ang sandali na tinanggap niya ang hamon, hindi bilang isang biktima, kundi bilang tagapangalaga ng apoy. Lola Elena, bulong ni Margaret habang nakatingin sa labas, kung saan ang langit ay nag-uumpisang magdilim. Totoo ba ang sinabi niya? Kaya ba nilang putulin ang kuryente sa buong bayan dahil lang sa akin? Hindi sumagot si Lola Elena, ngunit ang lungkot sa mga mata nito ang nagbigay ng sagot na kinatatakutan ni Margaret. Sa sandaling iyon, ang unang kurap ng mga ilaw sa kisame ay nagsimula. Papatay-sindi, tila isang pusong nag-aagaw buhay. Paano niya pananatilihing mainit ang Brooks Diner kung ang buong mundo ay gustong mamatay ang apoy na sinimulan niya? Sa mundong ito, ang kadiliman ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Ito ay isang sandata na ginagamit ng mga taong gustong pumatay ng pag-asa. Ngunit hindi nila alam, may mga apoy na mas naglalumiyab sa gitna ng pinakamaitim na gabi. Ang huling kurap ng bumbilya sa kisame ng Brooks Diner ay sinundan ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Ang mahinang ugong ng lumang refrigerator na ilang dekada ng kasama ng gusaling ito ay biglang naputol. Sa isang saglit, ang buong paligid ay nilamon ng dilim. Isang kadilimang tila may bigat, tila isang kumot na basa na pilit sumasakal sa hininga ni Margaret. Sa labas, ang mga ilaw sa kalsada na dati ay nagbibigay ng kaunting seguridad sa maliliit na bahay sa West Virginia ay naglaho rin. Ang babala ni Richard ay hindi lamang pananakot. Ito ay isang malupit na katotohanan. Pinutol nila ang daluyan ng kuryente sa bahaging ito ng bayan. Iniiwan ang mga mahihirap na pamilya sa gitna ng lamig at takot. Margaret, naririyan ka ba? Ang boses ni Maricel ay nanginginig, puno ng pangamba, habang kinakapa ang daan sa dilim. Narinig ni Margaret ang kalansing ng mga bote na tila tumama sa mesa. Narito ako, Maricel. Huwag kang matakot. Tugon ni Margaret habang kinakapa ang posporo sa kanyang bulsa. Sa isang iglap, ang maliit na kislap ng apoy ay sumayaw sa dulo ng kanyang mga daliri. Sinindihan niya ang isang lumang kandila at ang dilaw na liwanag nito ay dahan-dahang nagbigay ng hugis sa mga gamit sa loob ng TMN. Ngunit, ang hindi inaasahan ni Margaret ay ang mga sumunod na sandali. Narinig niya ang tunog ng mga yabag sa labas. Maraming paa na naglalakad sa putikan. Akala niya ay bumalik ang mga tauhan ni Richard upang ituloy ang paninira. Ngunit nang bumukas ang pinto, ang nakita niya ay ang mga anino ng mga tao mula sa baryo. Isa-isang pumasok sina Jose, Lola Elena at ang iba pang mga kapitbahay. Bawat isa sa kanila ay may dalang gasera, kandila o kahit maliit na flashlight. Ang Brooks Diner, na kanina lamang ay parang isang libingan, ay biglang napuno ng maliliit na bituin ng liwanag. Hindi kami papayag na mag-isa ka sa dilim, Margaret. Ang sabi ni Jose habang inilalapag ang isang tumpok ng tuyong kahoy sa gilid ng fireplace. Kung pinutol nila ang kuryente, gagamit tayo ng apoy.
tulad ng ginagawa ng ating mga ninuno sa minahan. Sa gitna ng krisis, hindi siya naupo upang umiyak. Kinuha niya ang malaking kaldero ng kanyang ama. Sa tulong ng liwanag mula sa mga dalang ilaw ng mga tao, nagsimula siyang magluto. Isang malaking batch ng mainit na kape at simpleng sopas mula sa mga gulay na ibinigay ng bawat isa sa kanila bilang ambag. Ang amoy ng kumukulong sabaw at ang aroma ng barakong kape ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin. Ang mga tao ay nagsimulang magkwentuhan, hindi tungkol sa utang o sa obsidian, kundi tungkol sa mga alaala nila kay Ginoong Brooks. Ang mga kwento ng kabutihan ng kanyang ama ay tila mga hiyas na isa-isang nagniningning sa dilim. Dito ako dinala ng tatay mo nung wala kaming makain. Kwento ng isang matandang minero habang humihigop ng mainit na sabaw. Sabi niya, "Kain lang, Ben. Ang tiyan na busog ay may lakas na mangarap. At tingnan mo, narito pa rin ako." Naramdaman ni Margaret ang isang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pasasalamat. Napagtanto niya na ang Brooks Diner ay hindi lamang pag-aari niya. Ito ay pag-aari ng bawat kaluluwang narito. Ang utang na loob ng mga tao ay naging isang pader na poprotekta sa kanya laban sa kahit anong masamang balak. Sa ilalim ng liwanag ng mga gasera, ang lahat ay nagtulong-tulong. May mga nagpunas ng sahig, may mga nag-ayos ng mga sirang upuan, at may mga nag-awitan ng mga lumang kanta ng pag-asa. Ang bayanihan ay muling nabuhay sa gitna ng West Virginia, sa ilalim ng pamumuno ng isang babaeng minsan nang nawalan ng lahat. Ngunit sa gitna ng init ng damdamin at halakhak, isang kakaibang amoy ang biglang pumasok sa loob ng timan. Hindi ito amoy ng sopas, hindi ito amoy ng kape. Ito ay amoy ng usok. Usok na nanggagaling sa likurang bahagi ng gusali. Sa bodega, kung saan nakatabi ang lahat ng mga lumang kasangkapan at mga dokumento ng kanyang ama. Isang matalim na tunog ng pagputok ng tuyong kahoy ang narinig mula sa likuran, na sinundan ng isang mapulang liwanag na hindi nanggaling sa kandila. Ang kislap ng apoy ay mabilis na kumalat sa mga baging na nakadikit sa pader. "Sunog! May sunog sa likod!" ang sigaw ni Jose. Ang kaba sa dibdib ni Margaret ay muling bumalik. Mas matindi kaysa sa dilim. Sa kabila ng ulan, ang apoy ay tila ayaw paawat. Tila may nagbuhos ng kung anong kemikal upang siguraduhing matutupok ang huling kanlungan ni Margaret. Sino ang gagawa nito sa gitna ng gabi? At ano ang tunay na balak nilang sunugin? Ang gusali? O ang pag-asang kakasimula pa lamang sumibol? Ang bawat bugso ng hangin ay tila isang malupit na kakampi ng apoy na mabilis na gumagapang sa mga tuyong, baging sa likurang bahagi ng Brooks Diner. Ang mapulang liwanag ay sumasayaw sa mga dingding, nagbibigay ng nakakatakot na anyo sa mga anino ng mga taong nagkakagulo sa dilim. Naririnig ang mabilis na paghampas ng mga balde sa tubig at ang singasing ng apoy na tila isang nagugutom na hayop na ayaw paawat sa paglamon sa huling pag-asa ni Margaret. "Bilis! Buhusan ninyo ang bahaging iyon!" Ang sigaw ni Jose habang ang kanyang katawan ay basang-basa ng pawis at tubig. Sa gitna ng kaguluhan, hindi naramdaman ni Margaret ang init na humahaplos sa kanyang balat o ang usok na sumasakal sa kanyang baga. Ang tanging nasa isip niya ay ang talaarawan ng kanyang ama na nasa loob pa ng kusina. Tumakbo siya papasok. Binaliwala ang mga babala ni Maricel. Natagpuan niya ang kwaderno sa ibabaw ng counter, na babalot na ng manipis na abo. Niyakap niya ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam ng balat ng kwaderno ay tila ang mismong kamay ng kanyang ama na nagsasabing, "Huwag kang bibitiw, Margaret." Nang muling lumabas si Margaret, ang apoy ay unti-unti nang naapula dahil sa tulong ng mga minero at mga kapitbahay na bumuo ng isang mahabang linya ng mga tao. Ipinapasa ang bawat balde ng tubig mula sa lumang balon. Ang tunog ng tubig na tumatama sa nagbabagang kahoy ay lumilikha ng makapal na puting usok na bumabalot sa buong paligid.
Nang tuluyang mamatay ang apoy, ang tumambad sa kanila ay ang sunog na dingding ng bodega. Ngunit sa ilalim ng mga uling, may naamoy si Margaret na hindi nanggaling sa sunog na kahoy. Yumuko siya at dinampot ang isang basahang nakakalat sa putikan. Ang amoy ng petrolyo ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang malinaw na patunay na ang trahedyang ito ay hindi isang aksidente. Hindi na ako tatahimik. Bulong ni Margaret. Ang kanyang boses ay may pait at bagsik. Sa halip na umiyak, inilabas ni Margaret ang kanyang lumang cellphone. Kahit mahina ang signal, binuksan niya ang kanyang social media account. Itinapat niya ang kamera sa kanyang mukha na puno ng uling. Pagkatapos ay ipinakita sa buong mundo ang sunog na bahagi ng Tieman at ang madilim na kalsada ng West Virginia. Tingnan ninyo ang ginagawa nila. Ang simula ng kanyang live broadcast. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang bala. Pinutol nila ang kuryente namin. Sinubukan nilang sunugin ang aming tahanan. Ang Obsidian Development at si Richard Brooks ay gustong kamkamin ang lupang ito sa pamamagitan ng karahasan. Pero narito kami. Ang mga tao rito ay hindi ninyo matatakot. Sa loob ng ilang minuto, ang bilang ng mga nanonood ay lumubo. Ang katapangan ng isang babaeng nakatayo sa harap ng kanyang gumigibang pangarap ay naging isang apoy na mas mabilis kumalat kaysa sa sunog kanina. Habang nagpapatuloy ang broadcast, isang mamahaling puting sedan ang dahan-dahang huminto sa harap ng Tieman. Ang ilaw nito ay tila dalawang matang nagniningning sa dilim. Bumaba ang isang lalaking may katandaan na ngunit bakas ang awtoridad at yaman sa bawat galaw. Siya si Mr. Sterling. Hindi tulad ni Richard, si Sterling ay may malamig at formal na anyo. Lumakad siya palapit kay Margaret. Binaliwala ang mga masasamang tingin ng mga taga-baryo. Mrs. Brooks, ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyong ari-arian. Ang simula ni Sterling, ang boses ay tila isang malambot na pelus na nagtatago ng patalim. Hindi ko alam ang tungkol sa insidenteng ito. Ang Obsidian ay isang kagalang-galang na kumpanya. Narito ako upang mag-alok ng tulong at marahil isang mas maayos na kasunduan. Huwag mo akong gamitan ng mabubulaklak na salita, Mr. Sterling. Putol ni Margaret habang nakatutok pa rin ang kamera ng cellphone sa lalaki. Ibabalik ninyo ang kuryente sa bayang ito ngayon din. At ang kasunduan na sinasabi mo, ang tanging pirma na ibibigay ko sa iyo ay ang demanda para sa arson at harassment. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sterling. Masyado kang emosyonal, katulad ng iyong ama. Si Thomas Brooks ay isang mabuting tao, ngunit ang kabutihan ay hindi nakakapagbayad ng buwis o nakakapagpatayo ng mga gusali. Ang kabutihan ng ama ko ang nagpapakain sa mga taong kinalimutan ninyo. Sagot ni Margaret. At iyan ang diamanteng hinding-hindi ninyo mabibili. Sa likuran ni Margaret, lumabas si Lola Elena. Mula sa loob ng Tieman, may dalang lampara. Nang tumama ang liwanag ng lampara sa mukha ni Mr. Sterling, ang matanda ay biglang napatigil. Ang lamparang hawak niya ay dahan-dahang nanginginig. Hanggang sa malaglag ito sa putikan, ang apoy sa loob ay agad na namatay. Arthur? Ang nanghihinang tawag ni Lola Elena. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila nakakita ng isang multo mula sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Napalingon si Mr. Sterling kay Lola Elena. Ang kanyang malamig na ekspresyon ay biglang napalitan ng isang saglit na gulat at sakit bago muling bumalik sa pagiging bato. Elena, ikaw pa rin pala iyan, bulong ni Sterling. Bago pa man makapagsalita si Margaret, ang mga tuhod ni Lola Elena ay bumigay. Nawalan siya ng malay at bumagsak sa mga bisig ni Maricel. Ang katahimikan na bumalot sa paligid ay mas nakakakilabot kaysa sa tunog ng apoy kanina. Ano ang kaugnayan ng pinuno ng Obsidian sa matandang nag-alaga kay Margaret? At anong lihim ang baon ni Lola Elena na may kapangyarihang magpabagsak kahit sa pinakamatatag na puso? Ang hangin sa loob ng Brooks Diner ngayong umaga
ay hindi na amoy usok o alikabok. Sa halip, ang bawat sulok ay nababalot ng bango ng sariwang kape at ang manamis-namis na amoy ng mainit na tinapay na bagong hango sa pugon. Sa gitna ng mga mesa, nakalagay ang maliliit na baso na may lamang mga bulaklak na dapo at ligaw na mirasol, mga alay ng mga bata sa baryo na pinitas pa mula sa gilid ng mga bundok. Ito ang araw ng muling pagbubukas ng TMN. Ang mga bintana ay kumikinang na sa linis at ang mga lumang kasangkapan ay muling nagkaroon ng buhay matapos punasan ng pagmamahal at pag-asa. "Handa ka na ba, Margaret?" tanong ni Maricel habang inaayos ang kanyang malinis na apron. Ang kanyang mukha ay may bakas ng puyat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Higit pa sa handa, Maricel," sagot ni Margaret. Isinuot niya ang kupas na apron ng kanyang ama. Ang telang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na ang bawat hibla nito ay yakap ng proteksyon. Nang buksan ng pintuan, hindi mga mayayamang negosyante ang pumasok. Ang mga unang panauhin ay ang mga minero na may mga itim na marka sa mukha mula sa trabaho. Ang mga matatandang babaeng balot ng kalyo ang mga kamay at ang mga pamilyang hirap sa buhay. Pumasok sila ng may pag-aalinlangan, tila nahihiya sa kanilang hitsura, ngunit sinalubong sila ni Margaret ng may pinakamagandang ngiti. Sa gitna ng dagsa ng mga tao, isang lalaking gusgusin, nakayapak, at may maruming balabal ang tumayo sa tapat ng pinto. Ang mga tao sa paligid ay nag-umpisang bumulong at umiwas, ngunit si Margaret ay lumakad patungo sa lalaki. Hindi siya nandiri. Sa halip, hinawakan niya ang braso nito at inalalayan patungo sa isang bakanteng upuan sa harap ng counter. "Wala po akong pambayad, ma'am," mahinang sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gutom. "Hindi ko tinatanong ang pambayad mo, tay," malambot na tugon ni Margaret. Naghain siya ng isang malaking mangkok ng mainit na sopas at isang makapal na hiwa ng tinapay. "Sa Brooks Diner, ang unang bayad ay ang iyong ngiti. Ang tatay ko ay hinding-hindi magpapalabas ng taong gutom sa pintong ito at ganoon din ako." Ang mga tao sa loob ay tumahimik. Pinapanood ang tagpong iyon. May mga luhang pumigtas sa mga mata ng ilang matatanda. Ang diwa ni Thomas Brooks ay muling nabuhay sa katauhan ng kanyang anak. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng marinig ang tunog ng mabilis na paghinto ng isang sasakyan sa labas. Pumasok sina Richard at Celine na tila mga kontrabidang galing sa isang telenovela. Si Richard ay nakasuot ng mamahaling gray suit, habang si Celine ay halos hindi makalakad dahil sa taas ng kanyang takong. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya habang tinitingnan ang mga tao sa loob. "Oh my God, Richard! It smells like grease and cheap laundry detergent in here!" Ang malakas na sabi ni Celine, sapat na para marinig ng lahat. "And look at these people. Are we in a soup kitchen or a diner? Margaret, hanggang kailan mo ba ipapahiya ang pangalan ko?" Lumapit si Richard sa counter. Binaliwala ang mga minerong nagsisimula nang tumayo at magtiimbagting ang mga panga. "You're serving garbage to these lowlives. This is pathetic. You're wasting your time." Ang tinatawag mong garbage ay ang mga taong nagpatayo ng bansang ito, Richard. Matapang na sagot ni Margaret habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang dating asawa. "At ang mga taong tinatawag mong lowlives ay mas may dangal kaysa sa lalaking magnanakaw ng mana ng sarili niyang asawa." "How dare you!" sigaw ni Celine. Akmang dudulutan ng sampal si Margaret, ngunit isang malaking kamay ang humawak sa kanyang braso. Si Jose, ang asawa ni Maricel, ay nakatayo na sa likuran nito. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato sa minahan. "Subukan mo, ma'am, at malalaman mo kung gaano kabigat ang kamay ng isang minero." Ang boses ni Jose ay mahinahon, ngunit puno ng banta. Napaurong ang dalawa. Ang mga tao sa loob ng Brooks Diner ay tila naging isang pader na humaharang sa kanila. Sa pagkakataong ito, si Margaret ay tumayo sa harap ng counter at itinaas ang kanyang boses
upang marinig ng lahat. Sa araw na ito, nais kong ipahayag na ang 10% ng bawat kikitain ng TMA na ito ay mapupunta sa isang bagong scholarship fund para sa mga anak ninyo. Ang anunsyo ni Margaret ay sinalubong ng malakas na palakpakan at hiyawan ng kagalakan. Ang Brooks Diner ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa ating lahat. Namutla si Richard sa galit. Alam niyang sa bawat tagumpay ni Margaret, mas lalong humihina ang hawak ng obsidian sa lupang ito. Wala silang nagawa, kundi ang lumabas. Ang tunog ng kanilang sapatos ay tila mga hakbang ng pagkatalo sa gitna ng tagumpay ni Margaret. Nang muling magpatuloy ang tawanan at kainan, napansin ni Margaret ang isang lalaking nakaupo sa pinakamalayong sulok. Nakasuot ito ng itim na jacket at may sombrerong nakatabing sa kanyang mukha. Hindi ito kumakain. Tila pinagmamasdan lamang ang bawat kilos ni Margaret. May kung anong kakaiba sa presensya nito na nagpapatindig sa balahibo ni Margaret. Isang pamilyar na anino na hindi niya matukoy. Nang lumapit si Margaret upang bigyan ito ng tubig, mabilis na tumayo ang lalaki at lumabas. Sa ibabaw ng mesa, iniwan nito ang isang nakatuping papel sa ilalim ng baso. Dinala ng kaba si Margaret. Binuksan niya ang papel ng palihim sa ilalim ng counter. Ang mga salita ay nakasulat sa magaspang na paraan. Huwag kang mabulag sa mga ngiti ng mga nasa paligid mo, Margaret. Hindi lahat ng nag-alaga sa iyo ay tapat. Mag-ingat ka kay Elena. Itinago niya ang katotohanan tungkol sa iyong ama sa loob ng 20 taon. Nanginig ang mga kamay ni Margaret. Napatingin siya kay Lola Elena na abala sa pagtulong sa kusina. Ang matanda ay tila walang malay sa bagyong paparating. Isang malaking katanungan ang muling bumitak sa kanyang puso. Sino ang lalaking yon? At ano ang lihim na itinatago ng kaisa-isang taong pinagkakatiwalaan niya? Sa bawat hakbang ng aking pagbangon, tila may mga tinik na pilit na tumutusok sa aking mga talampakan. Akala ko ay sapat na ang tapang para harapin ang mga kaaway sa labas. Ngunit paano kung ang pundasyon ng aking tiwala ay gawa pala sa gumigibang buhangin? Ang mga salitang nakasulat sa kapirasong papel ay tila naging isang malamig na kamay na sumasakal sa puso ni Margaret. Pinagmasdan niya si Lola Elena mula sa malayo. Ang matanda ay abala sa pag-aayos ng mga baso. Ang kanyang mga galaw ay banayad at puno ng kalinga. Ang parehong kalingang nagligtas kay Margaret noong gabing dumating siya na walang-wala. Ngunit sa ilalim ng maamong mukhang yon, may itinatago nga bang lason? Nang dumating ang hapon at unti-unti nang nababawasan ang mga tao, hinila ni Margaret si Lola Elena sa likurang bahagi ng kusina, sa bahaging may bakas pa ng itim na uling mula. Sa sunog. Ang amoy ng sunog na kahoy ay tila nagpapaalala sa mga sugat na hindi pa naghihilom. Lola, sino si Arthur Sterling sa buhay mo? Ang direktang tanong ni Margaret. Ang kanyang boses ay hindi galit ngunit may bigat na hindi kayang baliwalain. Napatigil ang matanda. Ang basong hawak niya ay dahan-dahang nanginginig hanggang sa marinig ang mahinang tunog ng pagtama nito sa counter. Hindi makatingin ng diretso si Lola Elena. Ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas, naghahanap ng matatakasan sa loob ng masikip na silid. Margaret, may mga bagay na mas mabuting manatiling nakabaon sa nakaraan. Ang nanginginig na sagot ng matanda. Ang nakaraan mo ay nakakabit na sa kinabukasan ng Brooks Diner, Lola. Nakita ko kung paano ka tiningnan ni Sterling. At ngayon, may nagsasabi sa akin na itinago mo ang katotohanan tungkol kay Papa. Itinaas ni Margaret ang papel na natanggap niya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nagtatrabaho ka ba para sa Obsidian? Isang masakit na buntong hininga ang kumawala kay Lola Elena. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang anyo ay tila mas lalong tumanda sa loob ng ilang segundo. Si Arthur, siya ang lalaking minahal ko bago pa man naging bayani ang tatay mo sa paningin ko. May binalak kaming buhay noon, Margaret. Ngunit ang ambisyon niya ay kasing itim ng uling sa minahan.
Noong malaman kong balak niyang sirain ang bayang ito para sa pera, iniwan ko siya. Pero may isang bagay na hindi niya alam. Nagkaroon kami ng anak. Isang batang kinuha sa akin ng tadhana bago ko pa man mahawakan ng matagal. At ano ang kinalaman ni Papa rito? Tanong ni Margaret. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Ang tatay mo ang nagtago sa akin, Margaret. Siya ang nagligtas sa akin mula sa galit ni Arthur noong panahong gustong bawiin ng lalaking iyon ang lahat sa akin. Pero ang kapalit niyon ay ang katahimikan ko. Ipinangako ko kay Thomas na hinding-hindi ko hahayaang magtagpo ang landas ninyo ni Sterling dahil alam naming balang araw, babalik ang obsidian para sa lupang ito. Bago pa man makasagot si Margaret, ang katahimikan ng kanilang pag-uusap ay nabasag ng isang malakas na kalabog sa labas. Paglabas nila, ang kanina ay masayang Brooks Diner ay balot na ng tensyon. Si Maricel Santos ay nakatayo sa gitna ng silid, hawak ang isang flyer na tila pinamimigay sa labas. Margaret, totoo ba ito? Ang tanong ni Maricel, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Sinasabi rito na ang scholarship fund na ipinangako mo ay galing sa pera ng Obsidian, na ginagamit mo lang kami para mapalambot ang loob namin at ibenta ang lupa nang walang laban. Hindi totoo yan, Maricel. Alam ninyo kung gaano ko kamahal ang lugar na ito. Depensa ni Margaret. Ngunit napansin niyang ang ibang mga kapitbahay ay nagsisimula na ring magbulungan. Ang laso ng pagdududa ay mabilis na kumalat. Ang mga taong kanina ay katuwang niya sa paglilinis ay tila naging mga estranghero na may mapanghusgang mga mata. Sa labas, nakita ni Margaret si Richard na nakasandal sa kanyang SUV, nanonood ng may mapanuring ngiti. Siya ang nagpakalat ng balitang ito. Alam ni Richard na ang pinakamabilis na paraan para talunin si Margaret ay hindi ang sunog o dahas, kundi ang sirain ang tiwala ng mga taong nagtatanggol sa kanya. Pasensya na, Margaret, pero hindi namin kayang itaya ang kinabukasan ng aming mga anak sa isang taong may itinatagong lihim. Ang sabi ni Jose, bago niya hinila si Maricel palabas. Isa-isang umalis ang mga tao. Ang Brooks Diner, na kanina lamang ay puno ng buhay, ay muling naging malamig at hungkag. Ang tanging tunog na narinig ni Margaret ay ang mahinang pagpatak ng gripo sa kusina, na tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabi niyang oras. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kalbaryo. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad nang mabilis ay muling narinig. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng Health Department ang pumasok, may hawak na opisyal na dokumento at isang malaking pulang sticker. Mrs. Brooks, may natanggap kaming ulat ng seryosong paglabag sa sanitary conditions at panganib ng arson sa gusaling ito. Sa ilalim ng utos ng munisipyo, kailangang ipasara ang Brooks Diner sa loob ng hindi itinakdang panahon. Ang malamig na pahayag ng opisyal. Napanood ni Margaret ang pagdikit ng pulang sticker sa kanyang salamin na pinto. Ang salitang closed ay tila isang hatol ng kamatayan. Nang tignan niya ang labas, nakita niya ang misteryosong lalaking nagbigay ng papel sa kanya. Nakatayo ito sa ilalim ng isang puno. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya nang may halong pait at babala. Habang iniikot ng opisyal ang kadena sa mga hawakan ng pinto, naramdaman ni Margaret ang pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa sahig. Ang tunog ng bakal na nagkiskisan sa pinto ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Kasing sakit ng boses ni Richard nung gabing pinalayas siya. Paano niya ipaglalaban ang isang pangarap kung ang lahat ng kanyang sandigan ay isa-isang gumuho at ang kaisa-isang taong itinuring niyang pamilya ay may baong lihim na maaaring tumapos sa lahat? Ang katahimikan ay hindi palaging payapa. Minsan, ito ay isang mabigat at mapunong katahimikan na tila isang dambuhalang kamay na dahan-dahang pumipiga sa iyong lalamunan hanggang sa hindi ka na makahinga. Sa loob ng Brooks Diner, ang tanging nagbibigay ng ingay ay ang mahinang pagpatak ng gripo sa kusina. Bawat patak ay tila isang segundong bumibilang
Sa pagkakataon ni Margaret na nawawala ng parang bula, nakatitig si Margaret sa pulang sticker na nakadikit sa salaming pinto. Closed. Ang salitang iyon ay tila isang hatol ng kamatayan na nakasulat sa dugo. Sa kabilang panig ng salamin, nakita niya si Richard na nakasandal sa kanyang SUV. Ang isang kamay ay may hawak na kape, habang ang isa ay abala sa pagpindot sa cellphone. Nang mapansin niya si Margaret, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahang lumakad si Richard palapit sa pinto. Hindi pumasok, kundi kumatok lamang sa salamin ng 3 beses. Isang tunog ng bakal sa kristal na tila nanunuya. Sabi ko naman sa iyo, Margaret, you are a magnet for bad luck. Look at this place. Wala nang naniniwala sa iyo. Maski ang mga taong tinulungan mo, itinuturing ka na ngayong traidor. Hindi sumagot si Margaret. Nararamdaman niya ang pangangatog ng kanyang mga tuhod, ngunit pilit siyang tumayo ng tuwid. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lamang galing sa pagtataksil ni Richard, kundi mula sa bigat ng pag-aalinlangan ng kanyang sariling bayan. Nakita niya si Maricel Santos na dumaan sa tapat ng TMN. Mabilis itong nag-iwas ng tingin at hinila ang kanyang anak palayo. Tila ba si Margaret ay may dalang nakakahawang sakit. Huwag ka nang magpakahirap, Margaret. Patuloy ni Richard, ang kanyang boses ay malinaw na naririnig sa kabila ng salamin. I've already filed the petition. With the health closure and your history of emotional instability, madali na sa aking makuha ang guardianship sa'yo. You'll be safe in a facility, and I'll take care of this land. It's for your own good, hon. Nang umalis si Richard, naiwang mag-isa si Margaret sa dilim ng sarado niyang kaharian. Ang bawat sulok ng TMN ay tila bumubulong ng kanyang pagkatalo. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, muli niyang kinuha ang talaarawan ng kanyang ama. Binasa niya ito ng paulit-ulit, naghahanap ng lakas, ngunit napansin niya ang isang bagay na hindi niya nakita noon. Ang pahina bago ang huling tala ay may bakas ng punit. May isang mahalagang bahagi na sadyang tinanggal. Isang matinding hinala ang gumising sa kanyang diwa. Lumakad siya patungo sa maliit na silid sa likod kung saan natutulog si Lola Elena. Ang matanda ay wala roon. Marahil ay lumabas upang kumuha ng tubig. Ngunit ang kanyang maliit na cabinet ay nakabukas ng bahagya. May kung anong nag-udyok kay Margaret na tignan ang loob nito. Sa ilalim ng mga lumang baro ni Lola Elena, natagpuan niya ang isang nakatuping papel. Nang buksan niya ito, ang sulat kamay ng kanyang ama ang tumambad sa kanya. Ito ang nawawalang pahina. Elena, alam ko ang panganib. Ang sulat ng kanyang ama. Pinagbantaan ako ni Sterling. Sabi niya, kung hindi ko ibibigay ang lupa, isisiwalat niya ang iyong lihim sa buong bayan, ang tungkol sa bata at ang iyong nakaraan sa kanya. Handa akong mawala ang lahat, maging ang dangal ng Brooks Diner, huwag ka lamang niyang masaktan. Ang lupang ito ay ang tanging panangga natin sa kanya. Margaret, kung mababasa mo ito, patawarin mo ako kung naging mahina ako sa paningin mo. Ang pag-ibig ay hindi palaging matapang. Minsan, ito ay ang tahimik na pagsasakripisyo ng sariling pangalan para sa kaligtasan ng iba. Nanginig ang mga kamay ni Margaret habang binabasa ang bawat salita. Ang kanyang ama ay hindi naging bigo. Hindi siya naging mahina. Isinakripisyo niya ang reputasyon ng Brooks Diner at ang sarili niyang katahimikan upang protektahan si Lola Elena mula sa kalupitan ni Sterling. Ang lahat ng tsismis noon tungkol sa pagkalugi ng TMN ay dahil sa mga sabotaheng ginawa ni Sterling na tahimik na tinalikuran ng kanyang ama para sa kaligtasan ng isang kaibigan. Margaret, napatayo si Margaret at lumingon. Nakatayo sa pintuan si Lola Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako, anak. Itinago ko yan dahil natatakot akong malaman mo kung gaano karaming hirap ang dinanas ng tatay mo dahil sa akin. Ayaw kong maging pabigat sa alaala niya. Lumakad si Margaret palapit sa matanda.
at niyakap ito ng mahigpit. Ang galit at pagdududa ay natunaw, napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Hindi ka naging pabigat, Lola. Ikaw ang dahilan kung bakit naging bayani si Papa. At ngayon, hindi ko hahayaang mapunta sa wala ang sakripisyo niya. Sa gitna ng saradong tiemang, ang dalawang babaeng biktima ng parehong pamilya at kumpanya ay nagkasundo. Ngunit ang kanilang sandali ng kapayapaan ay nabasag ng isang nakayanig na tunog mula sa labas. Isang malakas na ugong ng makina ang yumanig sa mga bintana. Ang tunog ng mga bakal na nagkiskisan at ang mabigat na pag-ikot ng mga gulong sa putikan ay tila isang paparating na lindol. Nang sumilip si Margaret sa labas, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isang malaking bulldozer ang nakatigil sa tapat ng Brooks Diner. Nakatayo sa tabi nito si Richard, may hawak na megaphone, habang ang mga tauhan ng Obsidian ay nagsisimulang magbakod sa paligid. "Mrs. Brooks, we have an emergency demolition order for a hazardous structure." Ang boses ni Richard ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. "Kailangan ninyong lumabas sa loob ng 5 minuto o kasama kayong madudurog ng gusaling ito." Sa labas, ang langit ay nagsisimulang magdilim at ang unang kidlat ng isang tunay na bagyo ay gumuhit sa kalangitan. Paano lalaban si Margaret kung ang katarungan ay tila binili na ng ginto at ang tanging tahanang natitira sa kanya ay handa ng paglaruan ng mga dambuhalang bakal? Ang bawat dagundong ng makina ng dambuhalang bulldozer ay hindi lamang yanig sa lupa. Ito ay isang lantarang pambubusabos sa bawat alaala ng aking ama na nakabaon sa pundasyon ng Brooks Diner. Ang amoy ng diesel ay humalo sa malansang amoy ng basang lupa. Tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa sariwang hangin ng West Virginia. Sa gitna ng dilim at papatak na ulan, ang dambuhalang bakal ay tila isang halimaw na may nagbabagang mga mata, handang lamunin ang huling kanlungan ng aking pagkatao. "Margaret, huling babala. Lumabas ka na riyan kung ayaw mong maging bahagi ng tambak na basura." Ang boses ni Richard, na pinalakas ng megaphone, ay umalingaw-ngaw ng may halong tuwa at lason. Nakatayo siya sa itaas ng isang itim na SUV. Ang kanyang mamahaling trench coat ay sumasayaw sa hangin, tila isang hari na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng TMN. Lumabas si Margaret, hindi tumatakbo, hindi sumisigaw. Ang kanyang mga paa ay nabaon sa malambot na putikan, ngunit ang kanyang tindig ay kasing tatag ng mga bundok na nakapaligid sa kanila. Isinuot niya ang kanyang apron, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid nito. Humakbang siya ng diretso sa harap ng malaking talim ng bulldozer. "Kung gusto mong ituloy ito, Richard, kailangan mo munang dumaan sa ibabaw ko." Ang boses ni Margaret ay mahinahon, ngunit may bagsik na nagpatahimik sa ingay ng paligid. "Hon, don't be a martyr. It's just a piece of wood and dust." Sigaw ni Celine mula sa loob ng sasakyan, habang abala sa pag-aayos ng kanyang kuko na tila ba isang palabas lamang ang lahat ng ito. Ngunit sa sandaling iyon, may nagbago sa ihip ng hangin. Mula sa kadiliman ng kalsada, lumitaw ang isang bulto ng tao. Si Jose Santos, ang minero na kanina lamang ay nagdududa, ay lumakad palapit. Hindi siya nagsalita, ngunit tumayo siya sa tabi ni Margaret. Kasunod niya si Maricel, na hawak ang kanyang anak, at si Lola Elena na may dalang lampara. Isa-isa, ang mga kapitbahay na dati ay nag-aalinlangan ay nagsimulang lumabas mula sa kani-kanilang mga tahanan. Ang mga minero, ang mga labandera, ang mga matatandang pinakain ng kanyang ama. Lahat sila ay bumuo ng isang mahabang linya, isang buhay na pader ng tao sa harap ng Brooks Diner. Ang kanilang mga kamay ay magkakadikit. Ang kanilang mga balikat ay magkakadikit. Bumubuo ng isang bayanihan na hindi kayang tibagin ng kahit anong bakal. "Ano itong katangahang ito? Umalis kayo riyan! Illegal trespassers kayo!" Nagpupuyos sa galit na sigaw ni Richard. "Operator, ituloy ang makina.
I-drive mo yan. Ang operator ng bulldozer ay nagatubili. Nakita niya ang mga mata ng mga tao, mga matang puno ng dangal at determinasyon. Sir, hindi ko kaya. May mga tao sa harap. I said move it. Nawawala na sa sariling bait na sigaw ni Richard. Tumalon siya pababa mula sa SUV at tinulak ang operator. Kung ayaw mong gawin, ako ang gagawa. Pumasok si Richard sa loob ng cabin ng makina. Ang itim na usok ay lalong kumapal habang pinipilit niyang paandarin ang dambuhalang bakal. Ang bulldozer ay dahan-dahang umusad. Ang talim nito ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa dibdib ni Margaret. Walang kumikilos sa hanay ng mga tao. Walang tumatalikod. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naramdaman ang init ng mga kamay ni Jose at Lola Elena sa kanyang magkabilang tabi. Ramdam niya ang tibok ng puso ng buong bayan na sumasabay sa kanyang hininga. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang biktima ni Richard. Siya ang kaluluwa ng West Virginia. Ngunit bago pa man dumapo ang bakal sa kanyang balat, isang matalim na tunog ng pagputok ng metal ang narinig mula sa loob ng makina. Ang bulldozer ay biglang nabulunan, naglabas ng makapal na puting usok at tuluyang namatay ang makina. Sa gitna ng katahimikan, isang lalaki ang lumabas mula sa likod ng bulldozer. Ang misteryosong lalaking laging nakasombrero, may hawak na isang putol na cable sa kanyang kamay. Kasabay nito, ang paligid ay napuno ng asul at pulang liwanag na nanggagaling sa mga sasakyan ng pulis. Ngunit hindi sila naroon para paalisin ang mga tao. Richard Brooks, you are under arrest for attempted murder, multiple counts of fraud at arson. Ang boses ng hepe ng pulis ay umalingaw-ngaw sa gabi. Napaluhod si Richard sa putikan. Ang kanyang mamahaling coat ay nadumihan na at ang kanyang muka ay puno ng takot. Ang bawat tao sa paligid ay nanatiling tahimik, pinapanood ang pagbagsak ng lalaking akala ay kaya niyang bilhin ang lahat. Habang pinuposasan si Richard, tumingin si Margaret sa langit. Ang ulan ay tumila na at sa likod ng makapal na ulap, isang maliit na bituin ang nagpakita. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan habang nakatingin sa misteryosong lalaking tumulong sa kanila. Sino ba talaga ang lalaking ito at bakit tila kilalang-kilala niya ang bawat sulok ng Brooks Diner? Ang matalim na tunog ng paglock ng posas sa mga kamay ni Richard ay tila isang formal na pagtatapos sa isang mahabang gabi ng kasamaan. Ang bawat hakbang niya patungo sa sasakyan ng pulis ay mabigat. Ang kanyang sapatos na gawa sa mamahaling balat ay nabaon sa putika ng West Virginia na dati ay hinahamak niya. Sa tabi ng kalsada, si Celine ay mabilis na pumasok sa kanyang sariling sasakyan. Hindi man lang tiningnan ang lalaking dati ay tinatawag niyang Hon. Ang tanging narinig sa kanya ay ang mabilis na pagharurot ng makina. Iniiwan ang kanyang kasabwat sa gitna ng kahihiyan. Nanatiling tahimik ang mga tao sa paligid ng Brooks Diner. Ang tanging ingay ay ang mahinang pagpatak ng ulan mula sa mga dahon at ang malalim na paghinga ni Margaret. Sa gitna ng liwanag ng mga lampara, lumakad palapit si Mr. Sterling. Ang kanyang anyo ay hindi na kasing tigas ng dati. Tila may isang malaking bahagi ng kanyang pagkatao ang gumuho nang makita niya ang katatagan ng bayang ito. Arthur! Ang tawag ni Lola Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pait, ngunit may halong habag. Tumigil si Sterling sa tapat ng pintuan ng TMN. Ang kanyang paningin ay dumako sa portrait ni Thomas Brooks na nakasabit sa dingding. Isang mahabang katahimikan ang namayani bago siya nagsalita. Pinaniwala ko ni Richard na ang lupang ito ay isang pasakit na lamang sa iyo, Margaret. Sinabi niya na ang iyong ama ay namatay na may galit sa akin at sa bayang ito. Ngunit nagkamali ako. Si Thomas, siya ay higit na mabuting tao kaysa sa akin. Dito naglakad palapit ang misteryosong lalaking nakasombrero. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang takip sa mukha. Inilalantad ang isang matapang na mukha
na may mga matang puno ng talino. Hindi lang siya mabuti, Mr. Sterling. Siya ay tapat hanggang sa huli. Gabriel! Ang gulat na tanong ni Lola Elena. Opo, Lola. Sagot ng lalaki. Tumingin siya kay Margaret nang may bahagyang ngiti. Margaret, ako si Gabriel. Noong bata pa ako, kinuha ako ni Thomas Brooks mula sa isang ampunan sa labas ng estado. Ako ang batang itinago niya mula sa galit ng mundong ito. Pinag-aral niya ako, naging abogado ako sa tulong niya. Lahat sa ilalim ng kondisyon na ang aking pagkakakilanlan ay mananatiling lihim hanggat hindi dumating ang oras na kailangan na ng Brooks Diner ng tagapagtanggol. Isang mabilis na singhap ang kumawala sa mga labi ni Margaret. Ang lalaking ito ay ang anak na tinutukoy sa mga lihim na usapan. Hindi anak sa dugo ni Sterling, kundi anak sa puso ng kanyang ama. Inilabas ni Gabriel ang isang makapal na itim na folder mula sa kanyang jacket. Mr. Sterling, hawak ko rito ang huling testamento ni Thomas Brooks na ipinagkatiwala niya sa akin bago siya pumanaw. Sa dokumentong ito, malinaw na isinaad na ang lupang kinatatayuan ng Brooks Diner ay hindi maaaring ibenta o ilipat sa kahit anong korporasyon. Ipinamana niya ito sa buong komunidad ng West Virginia at si Margaret Brooks ang itinalaga niyang trustee at tagapangalaga habang buhay. Ibig sabihin, ang boses ni Margaret ay nanginginig sa tuwa. Ibig sabihin, Margaret, walang kapangyarihan ang Obsidian na kunin ang lugar na ito. Ang lahat ng pirma na nakuha ni Richard ay peke at walang bisa sa harap ng batas. Pagpapatuloy ni Gabriel. At ang dokumentong hawak ko ay naglalaman din ng ebidensya kung paano ginamit ni Richard ang pondo ng Obsidian para bayaran ang sarili niyang mga utang sa sugal. Isang bagay na tiyak na ikagagalit ng iyong mga investors, Mr. Sterling. Napayuko si Mr. Sterling. Ang kanyang balikat ay bumagsak. Lumingon siya kay Lola Elena. Ang kanyang mga mata ay nangungusap ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Elena. Patawad, Margaret. Masyado akong nabulag ng aking ambisyon na akala ko ay kaya kong burahin ang nakaraan sa pamamagitan ng ginto at bakal. Thomas Brooks saved my legacy by protecting the people I chose to abandon. He was the better man. Humarap si Sterling sa kanyang mga tauhan at nag-utos na itigil ang lahat ng operasyon. Ang mga bakod na itinayo ay isa-isang tinanggal. Ang dambuhalang bulldozer na kanina ay banta sa buhay ni Margaret ay dahan-dahang dinala palayo. Ang tunog ng makina nito ay tila isang paalam ng isang natalong kaaway. Sa gitna ng kalsada, habang inaakay si Richard ng mga awtoridad, ang kanyang galit at pagtutol ay halos hindi na marinig sa ingay ng mga taong nakasaksi sa pagbunyag ng katotohanan. Sa wakas, nanaig din ang hustisya, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti o karahasan, kundi dahil sa mga lihim at katotohanang matagal na itinago at pinangalagaan ng isang amang handang magsakripisyo para sa anak na matagal niyang hindi nakasama. Yumakap si Margaret kay Gabriel at pagkatapos ay kay Lola Elena. Ang Brooks Diner ay nananatiling nakatayo, marumi, may bakas ng sunog at sugatan. Ngunit sa gabing ito ang pinakamatibay na gusali sa buong mundo. Wala na ang panganib, Margaret, bulong ni Gabriel. Ito na ang simula ng iyong paghilom. Tumingala si Margaret sa madilim na langit. Ang ulan ay tuluyan ng tumila, at ang bango ng basang lupa at tagumpay ay tila isang matamis na pabango na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang umaga sa West Virginia ay hindi na kasing lamig ng dati. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga bagong linis na bintana ng Brooks Diner ay may dalang init na tila humahaplos sa bawat sugat na iniwan ng nagdaang bagyo. Wala na ang amoy ng usok at petrolyo, ang halimuyak ng sariwang kape at ang manamis-namis na aroma ng mainit na tinapay ang muling namamayani sa hangin.
Ang Brooks Diner ay muling nagbukas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ito isang kainan. Ito ay naging isang tahanan. Sa loob ng kusina, hindi na nag-iisa si Margaret. Kasama niya si Maricel Santos na maingat na tinuturuan ni Margaret kung paano ang tamang pag-aayos ng mga inventaryo at pagluluto ng mga espesyal na putahe ng kanyang ama. Margaret, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Ang sabi ni Maricel habang maingat na inilalagay ang mga bagong luto na muffin sa tray. Dahil sa'yo, may trabaho na ako at ang anak ko, maayos na ang kalagayan niya. Wala kang dapat ipasalamat, Maricel, sagot ni Margaret nang may malambot na ngiti. Ang tiyeman na ito ay nabubuhay dahil sa inyong lahat. Ang paghilom ko ay paghilom niyo rin. Sa labas, isang pamilyar na puting sasakyan ang huminto. Bumaba si Mr. Sterling, ngunit wala na ang kanyang mga tauhan na nakaitim. Mag-isa siya, ang kanyang anyo ay mas payak, at ang kanyang mga mata ay wala na ang talim ng ambisyon. Pumasok siya sa loob at lumapit kay Margaret. Narito ako para ibigay ito, ang sabi ni Sterling habang inilalapag ang isang opisyal na tseke sa counter. Hindi ito para sa lupa. Ito ay donasyon para sa scholarship fund na sinimulan mo. Gusto kong makatulong sa pagpapatayo ng isang community center sa likod ng TMN, gaya ng pangarap ni Thomas noon. Tumingin si Margaret kay Lola Elena na nakaupo sa malapit. Tumango ang matanda nang may tipid na ngiti. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso, ngunit ang unang hakbang ay nagawa na. Nang hapon ding iyon, lumakad si Margaret patungo sa sementeryo sa itaas ng burol kung saan nakahimlay ang kanyang ama. Kasunod niya si Gabriel, ang lalaking naging anino ng proteksyon sa kanyang mga pinakamadilim na sandali. Ang tunog ng tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng kanilang mga paa ay ang tanging ingay sa tahimik na dapit hapon. Tumigil sila sa harap ng puntod ni Thomas Brooks. Inilapag ni Margaret ang isang pumpo ng sariwang everlasting. Inilabas niya ang isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa, isang huling sulat na isinulat niya para sa kanyang ama. Papa, nakauwi na ako. Ang bulong ni Margaret, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, kahit noong kinalimutan ko ang sarili ko. Kinuha ni Margaret ang isang lighter at dahan-dahang sinilaban ang dulo ng sulat. Pinanood nila ni Gabriel ang paglamon ng apoy sa mga salita. Ang abo ay tinangay ng banayad na hangin patungo sa kalangitan. Tila sa bawat piraso ng abong lumilipad, ang bigat ng nakaraan ay uwent-unting nawawala sa balikat ni Margaret. Habang nakatitig sa lumalayong abo, naramdaman ni Margaret ang isang mainit na kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Si Gabriel ay hindi nagsalita, ngunit ang gaan ng kanyang haplos at ang lalim ng kanyang tingin ay nagsasabi ng higit pa sa anumang salita. Dahan-dahang isinandal ni Margaret ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Walang pagmamadali, walang mali siya. Isang dalisay na sandali ng dalawang kaluluwang nakahanap ng kapayapaan sa isa't isa. Ano na ang susunod para sa iyo, Margaret? Mahinang tanong ni Gabriel. Ang mabuhay, Gabriel. Ang mabuhay para sa sarili ko at para sa bayang ito. Tugon ni Margaret. Pagbalik nila sa Brooks Diner, ang huling hatid ng mail para sa araw na yon ay nakapatong sa counter. Kinuha ito ni Margaret. Sa gitna ng mga bayarin at flyers, isang puting sobre ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang return address ay nanggaling sa State Penitentiary. Ang sulat kamay sa labas ay hindi mapagkakamalan. Matulis, mayabang, at pamilyar. Kay Richard. Naramdaman ni Margaret ang isang biglang panlalamig sa kanyang mga daliri. Hawak niya ang sobre, nararamdaman ang nipis ng papel sa loob na tila isang huling hininga ng lason mula sa kanyang nakaraan. Hindi niya ito binuksan. Sa halip, tinitigan niya lamang ito habang ang anino ng gabi ay dahan-dahang bumabalot sa silid. Bubuksan ba niya ang pintuan ng nakaraan na pilit na niyang isinara? O hahayaan niya na lamang itong manatiling isang lihim na hindi na kailangan pang malaman?
Ang bawat hakbang sa loob ng mahaba at malamig na pasilyo ng State Penitentiary ay tila isang paglalakbay pabalik sa isang bahagi ng buhay ni Margaret na nais na niyang ibaon sa limot. Ang amoy ng pintura at disinfectant ay nanunuot sa kanyang ilong, isang amoy na walang kasing layo sa bango ng kape at tinapay sa Brooks Diner. Naririnig ang malakas na tunog ng mga bakal na pinto na nagtatama sa bawat isa. Bawat tunog ay tila isang paalala ng kalayaang nawala sa mga taong nasa loob nito. Nang maupo si Margaret sa tapat ng salaming naghihiwalay sa kanila, nakita niya si Richard na dahan-dahang lumalabas mula sa kabilang pinto. Hindi na ito ang makisig at mayabang na lalaking nakilala niya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay tila isang mapa ng mga pagsisisi at pait. At ang kanyang mga mata ay wala na ang dating ningning ng kapangyarihan. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme na tila lalong nagpaputla sa kanyang anyo. "Margaret, dumating ka!" Ang boses ni Richard ay paos, tila isang luma at sirang plaka habang kinukuha niya ang telepono. "Narito ako para tapusin ang lahat, Richard," mahinahong sagot ni Margaret. Ang kanyang boses ay walang galit, walang puot. Isang bagay na lalong nagpakaba sa lalaki. Ang kawalan ng emosyon ni Margaret ang pinakamabigat na parusa para sa isang lalaking sanay na pinaglalaruan ang damdamin ng iba. "Margaret, pakinggan mo ako. Si Celine, kinuha niya ang lahat. Niloko niya ako." Ang pagmamakaawa ni Richard ay tila isang hikbi ng isang taong nalulunod. "Paglabas ko rito, magsisimula tayo ulit. I can change, Margaret. Para sa atin, para sa lahat ng pinagsamahan natin." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Margaret. "Magsisimula ulit, Richard. Ang atin na sinasabi mo ay namatay na noong gabing itinapon mo ang mga gamit ko sa putikan habang kasama mo ang ibang babae. Ang pinagsamahan natin ay isang kasinungalingan na ikaw ang sumulat at ako ang naniwala." Inilabas ni Margaret ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang gintong singsing, ang kanyang singsing sa kasal na natagpuan niya sa rampa ng kalsada noong gabing iyon, na ipinapolish niya hanggang sa muling kuminang. Inilapag niya ito sa maliit na puwang sa ilalim ng salamin. "Ito ang huling bagay na nag-uugnay sa akin sa iyo, Richard. Ang singsing na ito ay simbolo ng katapatan, isang bagay na hinding-hindi mo matatamo kahit gaano ka pa kayaman," sabi ni Margaret habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Richard. "Ibinabalik ko na ito sa iyo. Ito na ang tanging kayamanan na meron ka." Nanginig ang mga kamay ni Richard habang pinagmamasdan ang singsing sa kanyang palad. Sa sandaling iyon, tila sabay-sabay na bumuhos sa kanya ang bigat ng katotohanan. Hindi lamang pera o negosyo ang nawala sa kanya. Higit pa roon, unti-unti niyang naunawaan na nasaktan at nawala rin ang taong nagmahal sa kanya ng buong tapat at walang hinihinging kapalit. Unti-unting nabasag ang kanyang matigas na pagmamataas. Yumuko siya habang pinipigilan ang emosyon na matagal niyang itinago. At sa harap ni Margaret, tuluyan niyang hinarap ang sakit ng mga pagkakamaling hindi na madaling maitama. Tumayo si Margaret. Hindi na niya hinintay ang mga susunod pang salita ni Richard. Lumakad siya palabas ng gusali. Bawat hakbang ay tila mas gaan kaysa sa nauna. Nang bumukas ang malaking pintuan ng kulungan, ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanyang mukha. Ang hangin ay sariwa at malaya. Ang sandaling napagtanto niya na ang tunay na kapayapaan ay hindi nanggagaling sa paghihiganti, kundi sa ganap na paglimot sa sakit. Pagbalik niya sa West Virginia, sinalubong siya nina Gabriel at Lola Elena sa tapat ng Brooks Diner. May hawak silang isang bagong karatula na nakabalot sa tela. "Handa ka na bang palitan ang mukha ng lugar na ito, Margaret?" Tanong ni Gabriel ng may ngiting puno ng paghanga. Hinila ni Margaret ang tela. Ang bagong pangalan ay nakasulat sa magandang pagkakaukit. "The Brooks Sanctuary, a home for rebirth."
Hindi na lang ito basta TM-an, Gabriel. Paliwanag ni Margaret habang pinagmamasdan ang gusali. Gusto kong ang kalahati ng lugar na ito ay maging isang support center para sa mga kababaihang dumanas ng pagmamalupit at pagtataksil. Gaya ng pagtanggap sa akin ng bayang ito, tatanggapin natin sila. Bibigyan natin sila ng trabaho, ng kalinga, at ng pagkakataong muling mahanap ang kanilang sariling tinig. Yumakap si Lola Elena sa kanya. Ang matanda ay umiiyak sa kagalakan. Ang diwa ni Thomas Brooks ay hindi lamang napanatili. Ito ay lumago at nagbunga ng mas malawak na pagmamahal. Habang nag-aayos sila ng mga gamit para sa bagong bahagi ng gusali, isang matalim na liwanag ang tumama sa isang sulok ng hardin. Isang bagong usbong na bulaklak ng everlasting ang bumubuka mula sa pagitan ng mga bato. Isang maliit na himala ng buhay sa gitna ng matitigas na pundasyon. Napatingin si Margaret kay Gabriel at sa pagkakataong ito, hindi lang pagkakaibigan ang nakita niya sa mga mata ng lalaki. May isang pangako ng bukas na hindi na kailangang itago sa dilim. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda, isang kakaibang sasakyan ang huminto sa tapat. Isang babaeng tila pagod na pagod at may dalang isang lumang maleta ang bumaba ng bus sa tapat ng Brook Sanctuary. Ang kanyang hitsura ay tila isang anino ni Margaret noong unang gabi ng kanyang pagdating. Ang babae ay tumingin sa karatula, nag-aalinlangan, bago dahan-dahang lumakad patungo sa pinto. Magagawa nga ba ni Margaret na maging ang liwanag na minsan niyang hinanap sa gitna ng sarili niyang kadiliman? Sa bawat paglubog ng araw, natutunan kong ang dilim ay hindi wakas, kundi isang paanyaya para sa isang mas maliwanag na bukas. Ang Brook Sanctuary ay hindi lamang mga pader at bubong. Ito ang tibok ng puso ng bawat taong naniwala na ang muling pagbangon ay laging posible. Ang boses ni Margaret ay malumanay, ngunit may tatag habang nakatayo siya sa harap ng pintuan ng Brook Sanctuary. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng kulay ginto sa kanyang mukha na ngayon ay wala na ang mga marka ng pagod at takot. Ang babaeng bumaba ng bus, si Sarah, gaya ng nalaman niya kalaunan, ay nanginginig pa rin ang mga kamay habang nakahawak sa kanyang lumang maleta. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, ang parehong pag-aalinlangan na baon ni Margaret noong gabing bumalik siya sa West Virginia na walang-wala. "Welcome home, Sarah," ang sabi ni Margaret habang dahan-dahang kinukuha ang maleta ng babae. "Dito, hindi mo kailangang matakot. Ang bawat luhang pumatak sa sahig na ito ay naging bahagi na ng aming pundasyon. Halika, pumasok ka." Nang pumasok sila, ang Brook Sanctuary ay puno ng buhay. Ang bawat mesa ay may nakaupong mga tao. Mga minero na nagtatawanan. Mga bata na abala sa paggawa ng kanilang takdang aralin sa tulong ni Maricel. At sa isang sulok, ang mga kababaihang bahagi ng support center na abala sa pag-aaral ng pananahi. Ang tunog ng pag-uumpugan ng mga baso at ang malamyos na musika mula sa isang lumang radyo ay tila isang orkestra ng kapayapaan. Sa gitna ng silid, nakita ni Margaret si Lola Elena na nakaupo sa tabi ni Mr. Sterling. Nagbabasa sila ng isang plano para sa itatayong community center. Wala na ang pait sa pagitan nila. Ang nakaraan ay nanatiling aral at ang kasalukuyan ay naging pagkakataon para sa pagbabayad puri. Lumapit si Gabriel kay Margaret, may dalang isang baso ng sariwang juice. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakatitig kay Margaret nang may paghanga na hindi kayang ikubli ng anumang salita. "Mukhang matatapos na natin ang unang batch ng mga scholarship applications, Margaret," sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa pandinig. "Ang pangarap ng iyong ama ay hindi na lang pangarap. Ito na ang katotohanan." Lumakad siya patungo sa counter at kinuha ang lumang apron ng kanyang ama. Hindi na niya ito isinuot. Sa halip, maingat niya itong itinupi at inilagay sa loob ng isang magandang glass frame na nakasabit sa gitna ng TM-an. Sa ibaba nito ay may nakasulat na mga salita.
Ang tunay na yaman ay ang mga pusong iyong pinaglingkuran. Alam mo, Gabriel, bulong ni Margaret habang pinagmamasdan ng apron. Akala ko noon ay nawala na ang lahat sa akin nang iwan ako ni Richard. Pero ang totoo, kailangan kong mawala ang lahat para mahanap ko ang tanging bagay na mahalaga, ang sarili ko. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Margaret. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo, isang pagdait ng balat na nagdadala ng kislap ng pag-asa at bagong pag-ibig. Hindi ito ang mabilis at mapanirang pag-ibig na naranasan niya noon. Ito ay isang slow burn na pag-ibig, tapat, matiyaga, at nakaugat sa respeto. Isinandal ni Margaret ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Pinapanood ang unti-unting pagkulay ube ng langit sa labas. Ang tagumpay ni Margaret ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanyang naagaw niya o sa yaman ng mga sterling. Ang kanyang tagumpay ay makikita sa mga mata ni Sarah na ngayon ay kumakain na ng mainit na sopas nang may kaunting ngiti. Makikita ito sa bawat pamilyang Santos na hindi na kailangang mangutang para sa gamot. Makikita ito sa Brook Sanctuary na naging simbolo ng dignidad sa gitna ng hirap. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa West Virginia, ang mga ilaw sa loob ng sanctuary ay nagniningning na parang isang parola sa dagat. Ang Brooks Diner ay muling naging puso ng bayan, isang pusong tumitibok ng mas malakas, mas matapang, at mas puno ng pag-ibig kaysa noon. Naramdaman ni Margaret ang isang banayad na ihip ng hangin na pumasok mula sa bintana, tila isang mahinang bulong na nagsasabing, "I am proud of you, Margaret." Alam niyang iyon ang kanyang ama. Ang laban ay tapos na. Ang paghilom ay ganap na. At sa bawat bagong mukhang papasok sa kanyang pinto, handa si Margaret na ibigay ang parehong pag-asang nagligtas sa kanya. Ang pag-asang ang bawat sugat ay may lunas at ang bawat abo ay may kakayahang muling maging isang nagniningning na apoy. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nanatiling matatag ang Brook Sanctuary, hindi lamang bilang isang tahanan para sa mga nangangailangan, kundi bilang simbolo ng pag-asa, kabutihan, at pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Tahimik man ang gabi, tila buhay ang bawat sulok nito sa mga alaala ng mga pusong minsang nasaktan ngunit muling natutong maniwala. At sa pagdaan ng panahon, napatunayan ng lugar na ang tunay na lakas ng mundo ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o kayamanan, kundi sa kabutihang handang ibahagi ng isang tao sa kapwa.